Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Grabe to, di makapaniwala si Fernandez Abante sa matinding pasabog ni Attorney Jamie Bondoc. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, sumabog sa galit. Nako, Vice Ganda at Karen Davila di nakatiis. Nako, meron po silang ito, unahin po natin itong kay Vice Ganda. Sabi po sa caption, no? Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao. Ayon po yan kay Vice Ganda. Dahil po yan sa PhilHealth. Yan mga kabayan, may ipaparinig po tayo mamaya, no? Na isang segment, no? Dito sa Showtime. Sana hindi po tayo makapiright mga kabayan. Although bigyan po natin ng reaction, no? Itong napakagaling po, no? Minsan kasi si Vice Ganda, 'di ba? Minsan hindi natin nagugustuhan yung kanyang mga sinasabi because of sinasabi nating kabaklaan 'yan, no? Dahil nga minsan mayroon silang ginagawa na medyo masisilan na hindi dapat nakikita ng mga bata, right? Pero this time mga kababayan, palakpakan po natin si Vice Ganda dahil totoong-totoo po ang kanyang sinasabi at mga kababayan, nagpapakatotoo lang po itong si Vice Ganda. Mamaya ipaparinig po natin sa inyo yan, ha? At ito na nga po, isa rin po sa ating bibigyan ng reaksyon itong yung conversation ni Abante at ni Karen Davila mga kababayan, we're in. Sinasabi po ni Abante na wag dapat paniwalaan itong si dating Pangulong Duterte sa kanyang sinasabi diyan sa Blue Ribbon Committee na kung saan inimbestigahan niya itong si dating Pangulong Duterte at tinanong din ni Karen Davila, no, kung bakit ikaw Pastor Representative Benny Abante ang dapat paniwalaan ng tao at hindi si President Duterte. Yan mga kabayan, mamaya kasi talagang kung ako ang nasa posisyon dito ni Abante, talagang matutunaw po ako sa kahihiyan dahil po dito sa mga ano bang matatawag natin dito, intriguing questions, intriguing follow-up questions ni Karen Davila. So yan mga kabayan, simulan na po natin. Ito po, si Vice Ganda sa PhilHealth. Meron po siyang, pakinggan po natin ninyo at bigyan natin ng reaksyon, ha? Issue lang ng PhilHealth, Diyos ko. Nakakapanghina. Oo, kung ikaw ay mahirap at nagbayad ka ng maayos sa PhilHealth, At hinulugan mo yun. pag nabalitaan mo yung ginawa sa PhilHealth, mamamatay ka agad. Kaya diba? nga iba parang ang tawag na PhilWealth eh. Sobra. Diba? Grabe. So yan mga kabayan, kung ikaw ay naghuhulog or kahit hindi ikaw yung naghuhulog, di ba? Sometimes mas malaki pa yung inuhulog ng amo mo, di ba? Doon sa PhilHealth na yan. So eto, nako, talaga nanggigigil po sila dito eh. Grabe po yung kasamaan nyo. Yung mga nagnakaw sa PhilHealth, kung Kasi sino yung man yun, mga ang grabe po ng kasamaan. umaasa doon, yung mga nagpapadialysis talaga, yun talaga yung inaasahan nila. Kasi ilang taon nila yung hinulugan. Ang sama. Imagine mo. Alam mo yung magnakaw ka pa lang, ang sama na nun. Oo. Pero yung magnakaw ka sa mahirap at sa mga may karamdaman, grabing kademonyo ka yun. So yan mga kababayan, ang magnakaw pa lang masama na. How about kung ang ninakawan mo ay yung mahihirap at yung may mga sakit pa? Diba? Sa PhilHealth, ganun po ang nangyayari. Kapag ninakaw mo ang pera ng PhilHealth, it is not about the money itself mga kababayan, but about the people behind that money na ninakaw ninyo. Diba? Ginagastos nyo sa walang kwenta. Teka lang, baba na tayo. Tama po yung sinasabi nila, no? Ang magnakaw pa lang ay malaking kasalanan na. Dito harap-harapan na 'to mga kababayan, pero
Buti na lang at mayroon talagang ano di ba, yung pagka-transfer ng fund from PhilHealth to National Treasury, mga kababayan, ay napigilan. Napigilan po. At yung Ang katimonyohan nyo na yan, hindi lang kayo magdudusa, pati mga kaapu-apuhan nyo magdudusa sa ginawa nyo mga walang yakan. Tsaka isipin mo, di ba, paano ka nakatulog na alam mong kinuha mo yun sa pera ng mga Hindi naman tao? natutulog yung mga addict din yung mga yan. Umaasa doon. So yan mga kababayan, itong mga nagnanakaw ay hindi daw mga natutulog na dahil mga addict na rin, no? Aba, sino kaya itong mga magnanakaw ng PhilHealth na mga addict rin? Hindi na natutulog. Nakaw na lang ng nakaw hanggang matapos po ang inyong mga termino. Diyan sa inyong mga posisyon. Sige. Well, anyway, meron na mga maybe later, di ba? After your term, somebody or someone or the people of the Philippines will sue you. Babalikan po namin kayo. Sige, ngayon maghari-harian muna kayo. Yun naman ang gusto nyo di ba? Magpa-party-party muna. Party-party at ayuda-ayuda kung nyari. Alam nyo mga kababayan, marami pong nagko-comment. Sabi nila, dito po sa flood control at saka ayuda project nila, sabi nila, yan talaga ang gagawin nila kasi dyan po madali ang pera. Sabi lang nila. Pero sa bagay, no? Wala kasing audit dyan di ba? May audit ba dyan sa ayuda na yan? Biro nyo, 500 billion yata yung ayuda Saan na yan napunta? Saan na po napunta yung 500 billion na ayuda na yan? No, tsaka yung flood control project. Dyan daw madalas madali ang pera sa flood control project kasi biruin mo, for example lang may budget kang 1 million, papagawa mo ng kanal, 100,000 lang Kanal lang yan mahaba na yan, kanal. Ganito kalaking kanal, okay na yan. Ganito kalaki mga kababayan. Ganyang kalapad na kanal. 1 kilometrong haba. Documentation na yan. Di ba? As long as may picture na tapos na. Yung 1 million, alams na kung saan na napunta. Di ba? Ang sama. Galit talaga ako sa kanila. Oo, kaya alam mo, Ang ako sama. kahapon, kausap nga namin ni Carlo yung kasama namin sa bahay. Tapos pinapaliwanag nga namin, parang nakakalungkot na ihuhulog mo yung, syempre ikaw ang maghuhulog para sa kanila sa PhilHealth nila, di ba? So yan mga kababayan, yan na nga po yung sinasabi ko kanina na mas malaki pa ang inuhulog ng ating mga amo, no? Tayong mga nagtatrabaho, mas malaki pa po ang kanilang inuhulog kaysa sa atin. Diyan sa PhilHealth na yan. So, kaya may karapatan din silang magalit, no? Itong ating mga employer, may karapatan po silang magalit in relation to that PhilHealth, no? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Tama po ba ang sinasabi ni Vice Ganda na deserve nitong mga hinayutak na ito? No, itong mga magnanakaw. Deserve nyo ang galit ng lahat ng tao. Ikaw na nanonood yan, baka hindi ka galit. Huwag ka munang magalit, no? Hanggat hindi ka pa napupuno, wag muna. Nako talaga itong gobyerno natin, ginagalit talagang taong bayan. Biruin nyo. Kaliwat ka ng pag nanakaw bang tawag dyan? Tatanong lang po PhilHealth. Isa-isay natin PhilHealth, Maharlika Fund, kumusta na po? Ano pa? 5,500 flood control projects, 1.4 billion every day ang ginagastos, no? Yung sa PhilHealth, 90 billion. Ano pa? SSS yata yung ginamit sa Maharlika Fund, di ba? Pag-ibig at SSS ang ginamit yata sa Maharlika Fund. Ano pa mga kababayan? 25 tons of gold binenta. Ano pa? 15 and almost 16 trillion, no? Ang utang ng bayan sa World Bank, mga kababayan. Panglima po tayo sa pinakamalaking mangungutang ng buong mundo.
But still, sinasabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., they are suffering or they are facing budgeting issues nitong nakaraang bagyong Christine. How come? And where did the money go? 'Di ba? Yung mga sinasabi natin, mga pera po 'yun. Saan po napunta kung kung nahaharap po tayo sa budgeting issues? Pag sinabi pong nahaharap sa budgeting issues, ibig sabihin may problema po sa budgeting. May problema po sa pera. Are we having a budgeting crisis? Nako naman talaga, pag pera talagang pinag-uusapan mga kababayan. Well anyway, ang masasabi ko lang po dito kay Vice Ganda, sa ngayon saludo po ako sa iyo. Dito sa sinasabi mong deserve nila ang galit ng lahat ng tao. Okay? Comment na po. At ito mga kababayan, Karen Davila talagang binalatan ng buhay itong si Abante. Dahil po dito sa converse, ito, babasahin ko po sa inyo yung tanong ni Karen Davila kay Abante. Ito si Abante muna nagsalita mga kababayan. Sabi niya po, why would people believe a killer? No? Who would say those things? Sabi ni Abante, sino pa daw ang maniniwala sa killer? Ang tinutukoy niya po dito ay si former President Duterte. Sabi naman po ni Karen Davila, but why would they believe you? Bakit kailangan naman maniwala ng tao sa iyo, Abante? Ito pong sagot ni Abante. Parang nawala si Abante sa Hindi niya sinagot ng direkta. Sabi niya, I don't think that people would just believe a killer telling lies in the Senate committee. Tingnan niyo yan Saan? Dito sa sagot ni Abante, ang sinagot niyang bakit kailangan paniwalaan namin ikaw? Wala. Instead, he continues his accusation that former President Duterte is a killer. Diba? Sabi ulit ni Karen Davila, dito na talaga, kung ako dito kay Abante, matutunaw ako sa kahiyan dito Sabi po ni Karen, if you're saying why believe the statement of a killer instead of yourself, why even use him as a resource person if that's your argument? Tama nga naman. Bakit mo pa kailangan imbitahan? Kung hindi mo rin naman paniniwalaan. Di ba? Gago rin ito You said he was a killer and he shouldn't be believed. Hindi dapat siya paniwalaan. So why believe him in the Quadcom hearing? Oo nga mga kabayan, Bakit kailangan yung imbitahan si Pangulong Duterte kung hindi rin naman kayo maniniwala sa sasabihin niya? Diba? Kasi alams na. Bakit? Gusto nyo lang pong ipahiya si dating Pangulong Duterte. Gusto nyo lang po siyang makontempt. Diba? Para sikat kayo Sisikat kayo pag makontempt nyo si dating Pangulong Duterte. Bakit? Dating presidente yan Very strong tapos kayo napakulong. Diba? Ngayon, bistado na kayo. Kayo pala itong may kagagawan ng kaguluhan dyan. This Quadcom drama na lang itawag natin, wag nang Teka lang Kayo ni Fernandez, kayo pala itong mga pasimuno dyan Ang tanong ng bayan, magkano? Magkano ang inyong, dahil sa kaguluhan ito, magkano? Diba? Kayo pala itong kinakausap ninyo yung mga witness before, They stand, or maglabas ng kanilang statement doon sa proper forum. Kinakausap pala. Maraming ang nag-comment, baka ganito rin daw ang ginawa nila kay Garma, kay Colonel Garma, Biruin nyo yan mga kababayan. Ibig sabihin, this whole things happening in the Quadcom, maybe it is all lies, mga kababayan. Maaring itong lahat ay kasinungalingan lang. Dahil sa isa nilang pagkakamali. Hindi nila nakaya si Colonel Guijardo
di ba? Hindi po nila na kaya, di ba? Dahil itong taong ito, maprinsipyo, may pagmamahal sa bansa, palakpakan po natin. Dahil po sa kanya, nabulgar itong ginagawa ni Abante at nitong si Fernandez. Di ba? Mas siguro ko marami pang lalabas na tulad ni Colonel Guijardo, no? To testify that this committee is lying, no? Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment na lang po at eto na. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento. Eto si Atty. Bondoc. Isa rin po ito sa pambato ng PDP laban. Suportahan po natin. Atty. Bondoc, mga kababayan, eto na. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang. Sadyang totoo talaga ang kasabihang, walang baho ang hindi aalingasaw. Matapos na bisto na ang tila panunuhol at pagnanais ng mga bayang kongresista sa Kongreso, di umano'y tulad nila Dan Fernandez at Benny Abante, nang pinatunayan sa publiko ni dating Mandaluyong Police Chief Colonel Hector Grijaldo at kinumpirma mismo sa pagdinig sa Senado na pinipilit siyang gumawa di umano ng false testimony at affidavit upang pabagsakin at siraan ang dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya't sinisiguro nga mismo ni Colonel Grijaldo at dating Pangulong Duterte na may paglalagyan ng dalawang kongresista na si Dan Fernandez at Benny Abante. Ayon pa sa marami sa ating mga kababayan, malaking kahihiyan daw umano sa Kongreso at sa Quad Committee ang ginagawa ng dalawang kongresista matapos nagkabulgaran na ang tinatagong sabuatan di umano para lang idawit ang... Ito, bigla ko lang naisip, mga kababayan, no? Baka delikado dito si Colonel Guijardo. No, kailangan we will be always be updated about Colonel Guijardo, mga kababayan. Kasi para malaman po ng taong bayan kung ano nangyayari. Baka isang araw mabalitaan na natin, tinanggal na ito si Colonel Guijardo bilang opisyal, mga kababayan. Tulad po ng ginawa nila doon sa nang hingi po ng relo, di ba? Pinagalitan po yun eh. Di ba? May talaga, pag ikaw ay di ba? Pag ikaw ay hindi naman against, pag ikaw ay na-involve sa kabutihan, no? Maybe, basta importante, mabalitaan po natin kung anong mangyayari, no? Kay Colonel Guijardo, mga kababayan. Kung kayo po, no, ay may nakitang mga article, no, news about Colonel Guijardo, what is happening, pakipost na lang po para ma-inform po natin yung ating mga kababayan about Colonel Guijardo. Kasi malay natin, di ba? Hindi natin masabi. Tupakin ang mga ito at tanggalin si Colonel Guijardo bilang opisyal. Di ba? Pero nasa likod mo po ang taong bayan, Colonel Guijardo. Dating Pangulong Duterte na siyang pinatunayan pa mismo ni Colonel Hector Grijaldo sa Senado. Kaya taong bayan, nananawagan sa Senado na dapat managot at makulong ang nasabing dalawang kongresista na siyang pinangalanan at itinuro pa mismo ni Colonel Grijaldo at iniisa-isang isiniwalat na may nangyayari di umanong sabuatan sa Quad Committee. Pero bago ang lahat, mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel, para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga, mga ka-update, ayon pa sa inilabas na post online ni Jason Sa, malamang na ang unang makukulong na miyembro ng 19th Congress ay sina Laguna Congressman Dan Fernandez at Manila Representative Benny Abante. Paniguradong tuluyan ang dalawang miyembro ng Quadcom dahil sa ginagawa nilang pamimilit kay Senior Superintendent Hector Grijaldo na magsinungaling at idiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa usaping AJK sa WOD. Umuusok sa galit si Mayor Digong habang nakikinig sa sanaysay ni Grijaldo at nangako itong pakasuhan niya sina Abante at Fernandez o mga taga 6th District ng Maynila at mga taga-lalawigan ng Laguna
Dapat alam nyo kung ano ang gagawin nyo sa May 2025 election. Baka naman magkamali ulit kayo ha. End quote. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa mundo ng social media. At ayon pa nga sa kanila, karma para sa mga taong sinungaling, lalabas din ang katotohanan. Mahal ka namin President Duterte, gabayan ka ng Panginoong Jesus. Dapat tutuhanin ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte ang kaso ni Abante at Fernandez para hindi na makatakbo sa eleksyon. Kitang-kita naman sa mga hearing nila kung sino ang nagsisinungaling. Sa tanong lang nila na isagot lang yes or no. Kung hindi mo sundin, contempt ka kaagad. At kulong ka, tama ba iyan? Dapat talaga bigyan ng katarungan ang ginagawa nilang pangbawastos sa ating mga kapulisan at saludo kami kay Colonel Brijaldo sa kanyang ginagawa bilang tagapagtanggol ng katotohanan sa lahat ng mga mamamayang Pilipino. Alam namin na marami pang mga pulis at sundalo na katulad niya. Mabuhay po kayo, Sir Colonel Grijaldo. At sa lahat ng kapulisan at sa mga sundalo, muling ibalik si President Duterte sa kapayapaan at kaayusan ng ating bansang minamahal. End quote. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang pahayag ni Congressman Dan Fernandez na lumalabas wala siyang alam sa batas o menos kulangan at kinoreksyonan siya ni Attorney Jimmy Bundok. So nakakaya no, isa kang mambabatas na kulang ka sa kaalaman na batas. Okay, tungkol po saan ito? Bakit kulang sa kaalaman sa batas si Congressman Dan Fernandez? Yung sinabi ni Tatay Digong na pwedeng ikaso sa kanilang dalawa ni Abante Fernandez yung subornation to perjury. Nag-press conference si Fernandez, ibang sinabi niya, subordination to perjury. So kinorek siya ni Atty. Bundok. So yan mga kabayan, ang hirap no? Ano kasi ang ano nito siya Google, tinatawag nilang Google King ba ito? Si Fernandez, puro kasi Google ng Google to ha? Well, yung mga kabayan, ang gusto ko lang i-point out dito dito sa video ito wherein lumabas po si Attorney Jimmy Bundok. Ang gusto ko lang i-point out, isuportahan po natin si Attorney Jimmy Bundok at yung kasama pa niyang ibang mga PDP laban na candidates mga kabayan to make sure that we can have more numbers no sa Senado. Kasi pag nangyari pong matalo po ang mga PDP laban, hihina po no. Baka ito naiisip po lang, baka tuluyan ma-impeach BP Sara, diba? Kahit walang kasalanan, talagang gagawa sila ng paraan, diba? Ano sa palagay niyo mga kabayan? Well, anyway, comment nyo lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.